Sa fulfillment po mga kapatid sa Ezekiel 9, ang una pong papatayin ng 5 mga anghel ay ang mga ancient men. Basahin niyo po ang Ezekiel 9. At ang mga ancient men po mga kapatid ay ang mga leaders ng Seventh-day Adventist Church. Yung nasa General Conference po mga kapatid, those to whom God had given great light and who had stood as guardians of the spiritual interests of the people had betrayed their trust. Yun po mga tao, itong ancient men, itong mga leaders po mga kapatid, sila po ang binigyan ng malaking liwanag at tumatayo po na mga guardians of the spiritual interest of the people. Ngunit kanila pong they betrayed po, trinaydor po nila ang binigay ng Panginoon sa kanila na gawain mga kapatid. Sabi dito, ang tinuturo po nila mga kapatid ay hindi po mangyayari ang judgment sa loob ng iglesia. Wala pong judgment na mangyayari sa loob ng Seventh-day Adventist Church. Hindi po mangyayari ang Ezekiel 9. Yun po ang tinuturo nila mga kapatid. Kaya, peace and safety po ang kanila pong ang laman po ng kanilang mga sermon. Thus, peace and safety is the cry from men who will never again lift up their voice like a trumpet to show God's people their transgressions and the house of Jacob their sins. These dumb dogs, ayun po, di ba sinabi doon sa Isaiah 56 verse 10, na sila ay ang watchman niya, ang mga pastors, leaders are blind and dumb dogs mga kapatid. Sinabi dito mismo ng propeta, Testimonies for the Church, Volume 5, page 211, these dumb dogs that would not bark are the ones who feel the just vengeance of an offended God. Men, maidens, and little children all perish together. Kaya napakarami po ang mapapatay ng 5 mga anghel mga kapatid kasi dahil po sa mga leaders ng Seventh-day Adventist Church, mga pastors and ministers na mga dumb dogs po, hindi po nila ipinapakilala sa mga kapatiran kung ano yung kasalanan. Peace and safety, smooth message, smooth na mga pananalita po, mga sermons ang kanila pong itinuturo or lang laman po ng kanilang mga sermon sa pulpit mga kapatid. At ito ay nakakalungkot. Sana po mabuksan ang ating mga puso at isipan naway meron pa rin sa kanila ang magsisi at tanggapin po ang warning ng Panginoon at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at tanggapin po ang kanyang mensahe na pinadala ng Panginoon. And may God bless us all.